Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa lahat ng tagapakinig dito sa channel mo. Ako po si Lynn, ang nagpadala ng kwentong Ang Bakasyon. Ito po ang kwento na may 3 magkakasunod. Bago ko ibahagi ang kwento ko, ay nais ko lamang pong sabihin na hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Sa mga may katulad kong kakayahan, kayo na ang humusga. Gusto ko pong ibahagi ang karanasan ko patungkol sa premonisyon o mga pangitain na nangyari o nagkakatotoo na, at ang premonisyon ko sa hinaharap. Yung mga ibabahagi ko ay ilan lamang sa mga pangitain ko dahil ayokong magbigay. Ayokong magbigay ito ng bigat o isipin sa mga tao dahil ang mga may ganitong kakayahan, kung hindi kakayanin ay nakakabaliw talaga. O kung minsan kung mahina ang loob o gabay, nagpapakamatay pa. Kaya ko ito'y binahagi para magbigay babala sa mga tao. Dahil ilang araw na itong bumabalik-balik sa pangitain ko na kahit ako ay tanging dasal sa Amang Maylikha ang nagagawa ko, na kung sana ay hindi na ito mangyari pa dahil nakakatrauma talaga pag may ganito kang kakayahan. Unang pangitain, bago dumating ang bagyong Yolanda. Hindi ko tanda ang petsa o buwan pero ilang buwan ang nakalipas bago mangyari ang bagyong humagupit at kumitil sa libu-libong katao sa Tacloban. Isang gabi nun, na naginip ako ng isang malaking tsunami na humagupit sa lugar namin. Maraming taong nagtatakbuhan at nagsisigawan na meron ngang ganong pangyayari. Mga iyakan ng tao at naghahanda naman ang iba para lumikas. Samantalang ako, hindi ko maigalaw ang katawan ko. Tanging tingin lamang sa mga tao ang nagagawa ko at pagluha nun. Dahil sa alam kong ito na ang katapusan ko pero noong papabagsak na yung tubig ay saka na lamang ako nagising nun. Umiiyak ako na para bang totoo yung napanaginipan ko. Tanging dasal na lang talaga ang nagawa ko sa Panginoon noon. Dahil sa napanaginipan ko ay kinuwento ko ito sa aking ina. Alam ng ina ko na may kakayahan ako na makakita ng hinaharap dahil simula pa mang bata ako ay ganito na ako. At tanging ang aking ina lagi ang pinagsasabihan ko nito dahil isang beses ay sinabi ko ito sa mga kamag-anak ko. Pero lagi lamang nilang sinasabi na panaginip lamang daw umano yon. Hindi totoo at kabaliktaran pa umano sa totoong buhay ang mangyayari. Kaya hindi ko na sinasabi sa iba ang mga napapanaginipan ko noon. Tanging sinanay na lamang talaga. Bali po may anak na ako nito 2. At bali 5 buwan pa lamang ang bunso ko nito nang mangyari ang bagyong Yolanda. Kaya takot na takot talaga ako noon. Unang linggo ng Nobyembre, ibinabalita na ang paparating na super typhoon na sa pagkakataong ito, malayo pa man sa landfall, ay talagang super typhoon na ito. Kaya laging binabalaan ng mga tao sa tabing dagat na lumikas dahil sadya talagang napakalakas ng bagyong ito. November 7, bago ang landfall ng bagyo, nakita ko mismo sa aking sabihin na lamang na premonisyon ang mga mangyayari. Sira ang mga kabahayan, kalbo ang kabundukan, tanging mga panaghoy na mga taong nawalan ng mahal sa buhay ang aking mga naririnig na talagang nagpahagulgol sa akin nun. Dahil alam ko mismo sa sarili ko na ito ang mangyayari. Kaya naman sinabihan ko ang aking kapatid na babae na lumikas na dahil baka hindi kayanin ng bahay nila at masira ito. Lalo na at may mga anak sila na maliit pa din. Delikado. Huwag magpakampante kahit maaraw ang panahon na yon. Sinasabi ko sa kapatid kong babae na matuloy man o hindi ang bagyo,
At least nakakasigurado siyang safe sila. Pero ang masaklap, Sir Seth, hindi ito nakinig sa akin. Ang ginawa ko ay nagligpit ako. Nagbalot ng mga damit sa plastic pati mahalagang papeles. Ipinasok ko ito doon para ligtas at hindi mabasa at may maisuot ang mga anak ko kung sakasakali mang masira ang bubungan ng bahay namin. 6:00 ng gabi, lumikas kami papunta sa bahay ng pinsan ko na puro semento ang bahay. Kaya medyo kampante ako at bago kami matulog, nag-Bible study muna kami. 5:30 ng umaga, November 8. Nagsisimula ng umulan. Bali pabugso-bugso lamang, hindi naman kalakasan. Ang akala ng mga tao ay hindi natutuloy ang bagyo kaya yung iba na nag-evacuate, nagsibalikan na sa kanilang bahay. Ang iba naman ay hinahamon pa ang bagyo na kumo ay mahina lang. Tapos sinasabi nila na akala daw ba nila super typhoon. Pero tanging pag-ambon-ambon lamang naman pala sa oras na yon. Pasado 6:00 ng umaga, nagkakape kami ng mga oras na ito nang maramdaman na namin ang medyo paglakas ng ulan at hangin. Bandang 7:00, dito na talaga nagsimula ang pinaka nakakatakot na pangyayari. Nangyari na ang mga nakikita ko noong mga nagdaang araw. Nagsisiliparan na ang mga bubungan ng mga bahay. Nakikita ko mismo sa mga mata ko na kahit ang mga damo, nabubunot na at hinihigop ito ng parang buhawi. Alam na alam ito ng mga nakaranas ng bagyong yan. Nagbi-video pa nga ako ng mga oras na ito. Nang mamulagat ako na bumagsak sa harapan namin ang isang puno ng niyog. Dito na ako natigilan at pumasok sa isang silid at nanalangin nun. Nagyakap-yakap kami ng mga pamangkin ko pati na rin yung mga pinsan ko na sa mga panahon na yun ay sobrang lakas na ng bagyo. Ilang sandali pa ay dumating na ang kapatid ko kasama yung mga anak niya. Namumutla dahil sa takot. Nanginginig sa lamig. Kung hindi pala sa aming ama ay hindi sila maiililigtas dahil sa takot nun ay hindi nila alam ang gagawin nila. Nung makita sila ni Papa, hinila na lamang sila papalabas ng bahay nila dahil wala na itong bubong. Pinilipad na ng hangin at pagkalabas nila naman, ilang segundo na lamang ang lumipas ay bumagsak na yung puno ng niyog sa mismong bahay nila. Kaya talagang laki ng pasasalamat ng kapatid ko. Kasi kung hindi sa tatay namin ay wala na silang lahat. Ay pinagpasalamat ko naman sa Panginoon na hindi sila pinabayaan. Kinabukasan, pagkatapos ng bagyo, gumulantang sa amin ang balitang napakaraming patay sa syudad ng Tacloban, sa Palo, Tanawan at Tolosa, lalong-lalo na yung mga malapit sa dagat. Dito na ako napahagulgol dahil marami sa mga kaanak namin ang namatay at mga kaibigan. Dito ko napagtanto ang lahat ng mga pangitain ko ay nagkatotoo. Pangalawang pangitain, nanaginip ako na bumisita kami ng mga pinsan ko sa puntod ng lola ko sa side ni Mama. Bali nanay ito ng mama ko. Nagtirik kami na kandila pero namamatay lamang umano yon. Kaya naman humingi ako ng tawad sa lola ko kung bakit sa oras na yon kami lamang nakadalaw sa puntod. Pagkatapos ay dumaan kami sa may simbahan kung saan madadaanan naman talaga bago pumasok ng sementeryo. Nakita ko sa may loob ng simbahan na may nagmimisang pare at may kabaong sa gitna ng daanan na may nakatirik na kandilang itim sa gitna ng kabaong. Dito ako natakot dahil itim ang kandilang yon. Nung sisilip na sana kami sa loob ng kabaong, nagising ako. Dito ay tumawag ako sa aking ina na sa kasalukuyan ay nandito ako sa Saudi noon. Nung mapanaginipan ko ay nasa ibang bansa ako nagtatrabaho. Sinabi ko sa mama ko ang mga napanaginipan ko. Umiiyak si mama dahil ang akala niya gusto lamang ng ina niya na namayapa na bisitahin siya at pamisahan sa simbahan.
Ginawa naman ito ng aking ina. Pero noong Agosto 2020, nagkasakit ang kuya ko. Biglaan itong nagkaroon ng komplikasyon sa kidney hanggang pumutok na ito at naapektuhan ng iba't ibang parte ng internal organs niya at dahilan ng ikinamatay niya. Pero ang nakapagtataka, kung anong petsa ng kamatayan ng lola ko, ayun din ang petsa ng kamatayan ng kuya ko. January 6, 2021, alas 12 ng tanghali. Ito din, pang 9 years death anniversary ng lola ko na ina ng mama ko noon. Di ba kung iisipin o pagkokonektahin, may ipinapahiwatig na talaga ang mga panaginip ko na yon. Pangatlong pangitain. Itong pangitain ko na ito ay nangyari lamang ngayong taon, January 2023. Isang madaling araw ay nanaginip ako na lumindol. Nagsisisigaw ako habang tumatakbo pa uwi ng bahay dahil sa lakas ng lindol nun. Sumisigaw ako nang lumabas kayo ng bahay at mayroong lindol. At nakikita ko sa panaginip kong yon na maraming gumuhong bahay at namatay na mga tao. Iyakan at sigawan na lamang ang naririnig ko sa aking panaginip. Na pati na rin ako ay napaluhod sa lupa dahil sa awa sa mga taong nawalan ng mga mahal sa buhay. Gumising na naman akong umiiyak nun. Kapag ganon sirsat na ang tingin ko o pakiramdam ko ay parang totoo ang napanaginipan ko at nagigising ako ng umiiyak. Malakas ang kutob ko na ito ay isang premonisyon. Hindi lamang ito yung simple na panaginip. Ito yung pinagkaiba ng alam kong panaginip lamang sa hindi. Paulit-ulit na ipinagdarasal ko sa Panginoon na naway lusawin na lamang ang paparating na dilubyo. Lahat ng ito, ikinuwento ko na naman sa aking ina. Buwan ng Pebrero, alam na natin kung ano ang nangyari dito. Lalong-lalo na sa mga tagapakinig na mahilig manood ng balita. Binalita ito sa buong mundo na kahit man sa atin sa Pinas ay lumindol rin pero sa awa ng Diyos ay hindi naman kalakasan. Pero may mga nag-landslide na parte ng kabundukan pero wala namang naiulat na namatay. Pero ang nakakagimbal na balita ay sa ibang parte ng bansa kung saan libu-libong katao ang namatay nun dahil natabunan ng mga gumuhong gusali. Habang pinapanood ko ito sa mga balita sa social media, hindi ko maiwasang humagulgol. Grabe ang sakit dahil habang pinapanood ko ang mga taong umiiyak, ay bumabalik sa akin ang boses ng mga panagoy ng mga namatay sa panaginip ko na yon. Pang-apat na pangitain. Itong panaginip ko, 3 araw pa lamang ang nakakalipas mula nang ipinadala ko ang kwentong ito. Isang tsunami na naman ang humagupit sa isang lugar. Nakita ko sa aking panaginip na maraming namatay, bata man o matanda, nakalutang sa tubig. Kahit ako ay hindi ko alam na sumisigaw na pala ako habang pilit na sinasagip ang mga taong nalulunod nun. At hindi ko namamalaya na ginigising na pala ako ng amo ko dahil sa sumisigaw at umiiyak ako habang natutulog ako. Ayon sa amo ko habang nasa sala siya, dahil ang sala at kwarto ko ay magkatabi lang, kaya naririnig niya umano yung boses ko doon sa sala nun. Nanonood siya ng cellphone niya. Naririnig niya ako sa una na humihikbi lamang umano ako habang patagal ng patagal ay lumalakas na ang boses ko nun at pasigaw na. Kaya hindi ko mapigilang mapaiyak na naman dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Alam ko, hindi basta-bastang maniniwala ang mga tao sa akin. Tawagin niyo man akong baliw pero anong magagawa ko kung ito mismo ang mga ibinibigay sa akin na pangitain? Hindi ko alam, pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na walang masamang maniwala. Kung may mga anunsyo na sa mga balita na may paparating na kung ano-anong sakuna, maniwala kayo at maganda.
Hindi ito pananakot sa mga tao. Ang gusto ko lang ay maging aware kayo para na rin sa kaligtasan nyo. Nating lahat. Ibinahagi ko ito dito kay Sir Seth para kahit papano ay makatulong ako. Dahil hindi biro ang mawalan ng mahal sa buhay. Kung alam niyo lang kung gaano kahirap magkaroon ng ganitong kakayahan, sobrang nakaka-stress. Halos hindi ako makatulog dahil ayokong makakita ng kung ano-anong pangyayari sa hinaharap. Mahirap nakakabaliw kong isipin. Sabihin na natin na nasa atin naman yan kung paniniwalaan pero para sa akin at nakakakilala sa akin, alam nila kung anong hirap yung pinagdadaanan ko. Gabi-gabi akong nagmamanikluhod at nagdarasal sa amang may likha na tunawin at hindi matuloy ang kung anuman ang paparating na sakuna. Maraming salamat po Sir Seth kung maibabahagi mo man ang kwentong ito. Alam nang may kapal kung gaano ko kagusto na makatulong pero ano magagawa ko? Naglakas loob lang ako na ibahagi ito dito sa channel nyo para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko. Lalo na at wala akong magawa para maisalba ang mga nawalang buhay dahil sa mga sakunang yon. Ipinagdarasal ko sa may kapal na maging ligtas tayong lahat at ilayo sa kapahamakan. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth, at sa mahal mong mga tagapakinig. Ako si Marge, 26 na taong gulang. Single mom, baka may erereto ka. Joke lang po, taga Cebu City ako. Nandito ako ngayon sa Qatar bilang isang OFW. Nagayuman na po ata ako ng boses mo at araw-araw na po akong nakikinig sa mga kwentong ibinahagi sa channel nyo. Kumbaga ginawa ko ng vitamins ang boses mo. Salamat, ma'am. Itong kwento ko, Sir Seth, ay tungkol sa mga elementong minsan ay nasasalamuha natin. Nangungopya ng anyo o mukha ng mga taong malapit sa atin. Nagbabalat kayo para manakot o kaya maghatid ng mensahe. Itong karanasan ko na ito, hindi ko alam kung matatakot kayo pero sa naranasan ko, kahindik-hindik ito na hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako. Isa lamang ito sa mga kwentong hindi ko makakalimutan sa lahat. Subali ito na. Ipapakilala ko lamang yung pamilya ko at yung deskripsyon ng bahay namin. 4 kaming magkakapatid. Ako ang panganay na nasa 16 na taong gulang noong mga panahon na yon. Sunod sa akin yung kambal pero sa kasamaang palad ay hindi sila nagtagal dito sa mundo. Gawa ng meron silang sakit sa puso. Subali ang sunod ko ngayon ay yung kapatid ko na lalaki na nasa 14 na taong gulang. Hindi ko na lamang siya papangalanan gawa ng hindi naman siya kasali sa kwento. Pangatlo si Micah. Nasa 11 taong gulang nun. At ang huli ay si Godwin, 6 na taon. Itong kapatid ko na babae, siya yung tipong bata na mahinhin, sakitin, hindi palaimik. Tumatabi palagi sa akin matulog kasi ako yung nagpabantay at kami ang close. Yung bahay namin ay simple lamang nun. 2 kwarto. Sa 1 kwarto ay naroroon sila mama at papa at kapatid ko na bunso na tutulog. Sa kabilang kwarto naman double bed. Sa taas yung kapatid kong lalaki at sa baba ako at si Micah. May maliit na sala na pagpasok mo ay makikita mo rin yung kusina namin. Sa likod naman ng bahay ay may malaking puno ng sampalok na nasa 100 taong gulang na. Pero ngayon ay wala na dahil sa bagyong Odette. Yung bahay namin sabi nila daanan umano ng mga elemento dahil na rin sa malaking puno na nasa likuran na pagbukas mo ng pinto sa kusina. Ito na kaagad ang kaharap at makikita mo. Ayon din sa mama ko na bukas ang third eye nun at laging nakakakita ng iba't ibang elemento. Pero hindi naman siya sinasaktan, maski kami.
Kung mabasa mo man ito, Sir Seth, kung papalarin, ay ikikwento ko sa susunod yung karanasan ng mama ko doon sa probinsya namin at sa bahay mismo. Nasa 4th year high school ako noon. Sobrang sinop ko mag-aral kasi nga pag-graduate na ako noon. Gabi, bago ang exam namin, sobrang concentrate ako sa pagre-review para sa susunod na araw. Sinabihan ko yung kapatid ko na babae na hindi muna siya tatabi sa akin matulog kasi mga reviewer ko ay dinidikit ko sa may parang higaan ng taas ng double bed para pag nagme-memorize ako ay titingnan ko na lamang sa itaas. Subali si Maika, dun siya kila mama matutulog. 11:00 ng gabi, tanda ko pa ang oras nun. Nagpatay na lahat ng ilaw. Binuksan ko lamang yung bintana namin para may pumasok pa rin na ilaw sa kwarto. So kung may papasok sa kwarto ay makikita ko pa rin kung sino yon. Mga bandang 3:00, pagtingin ko sa relo. Nakita ko ang kapatid ko sa may uluhan ko. Nakatayo. Walang ekspresyon ang mukha nito. So ako tinanong ko siya, Maika, anong ginagawa mo dyan ng ganitong oras? Bumalik ka na doon kila mama. Huwag kang tumabi sa akin. Wala siyang imik, Sir Seth. Nakatitig lamang siya. So ako dahil antok na antok pa ako noon ay pumikit ako ulit. Pero mga 10 minuto atang nakalipas ay naalimpungatan ako gawa ng napakainit ng pakiramdam ko. Yung pakiramdam na parang may kung anong alinsangan na tumabi. Sa pagbukas ko ng mga mata ko, tumambad sa akin yung kapatid ko. As in yung mukha niya ay malapit at dumikit sa mukha ko talaga. Nakatitig ito sa akin at bahagyang ngumiti nun. Sa hindi ko malamang dahilan ay nakaramdam ako ng takot nun. Yung alam mong parang may mali. Hindi ako nakagalaw ng ilang segundo dahil sa sobrang pagkabigla. Naimasmasan ako nang gumalaw sa itaas ang kapatid kong lalaki. At dahil sa tingin ko ay kamukha naman ng kapatid ko ay pumikit ako. Kakapain ko na sana siya nang biglang wala na siya sa tabi ko. At may nakita akong anino na palabas ng kwarto. Yang naisip ko noon, baka bumalik na kila mama. Pero syempre nagtaka ako kasi bakit napakabilis yata yung tayo nun? Wala naman akong nararamdaman na bumangon sa higaan. Hindi man lang umalog o gumalaw yung higaan na yon. Iba din talaga yung pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag. Pero gayon pa man, binaliwala ko na lamang yun at natulog na lamang ulit. Kinabukasan habang kumakain ako, at si mama naman ay nagtutupi ng mga damit. Sinabihan ko si mama, Ma, ba't mo naman pinatabi sa akin si Maika kaninang 3:00 na madaling araw? Nananakot pa. Nabigla si mama sa sinabi ko. Ha? Hindi naman umalis yung kapatid mo sa tabi ko ah. Nagising ako ng 3:00. Narinig kitang nagsasalita, akala ko binabangungot ka. Nabigla ako. Nanayo ang lahat ng balahibo ko. Paano ba naman? Sino yung nakita ko kaninang madaling araw, di ba? Tumabi sa akin. Hindi ko malimutan ang mga titig niya at medyo pagngiti niya nun. At siguradong sigurado ako na kamukha yun ng kapatid ko. Magmula noon ay 2 linggo akong hindi natulog sa baba ng double bed namin. Doon na lang ako sa sala natutulog at hindi ako nagpapatay ng ilaw. Para hindi na ako tabihan ng doppelganger. Maraming salamat po Sir Seth kung pala rin man mapili mo ang kwentong ito. Pa-shoutout na rin po sa anak ko na si Siv. Na miss ko na ng sobra. Salamat.